what I'm giving you advice for is that you have to exhaust all your options. Hindi pwede yung ano ka na lang, relax ka na lang. Hindi. May options pa. Hindi ka nga lang dapat maging maarte sa opportunity. Good morning. It's a beautiful day today. Pasok na tayo ulit. At yan, good morning po sa inyo. Welcome po ulit sa aking vlog. Pang ilan na ba to? Hindi ko alam. Tuloy-tuloy lang. Record lang tayo ng record. Day shift na naman tayo ulit. Bagong angulo itong camera natin. Sinusubukan natin yung ano. Nasa harap ko naman kayo. Saka tingnan natin yung audio quality on this one. If it's better than the previous videos. Lamig pa rin dito sa Saudi. Sabi, ngayong araw daw yung peak. Ang malamig, no? Wala akong aircon. Malamig pero naka short sleeves. Ano kaya? Manageable pa naman yung lamig dito sa sasakyan. Speaking of lamig, nagiging malamig na rin ba ang iyong pag-a-apply? Malamig ba ang mga responses ng mga napagpasahan mo ng CV? So ano lang gagawin mo ngayon? Mayroon ka ng lisensya, natapos mo na yung mga exams mo, graduate ka na. What's next? Yun ang malaking katanungan ngayon. For sure, sa isip mo, ngayong nandito ka na sa real world, outside the college classroom, outside the OJT, outside the exam centers, yung review centers. If you will notice, ang hirap. Mahirap maka-apply. In a sense na since na wala masyadong openings para dun sa posisyon na gusto mong applyan. Lalo kung wala ka pang experience, fresh graduate ka lang, freshly acquired license, seems ang hirap mag-apply. Well, that's the reality. Not unlike other professions na readily available ang mga positions, pagdating sa aviation, hindi ganun. Yung mga job openings, hindi ganun ka-advertise sa internet. Wala sila masyadong postings sa mga job sites like JobStreet, LinkedIn, Indeed, Glassdoor. Parang yung mga positions na nandun ay para sa mga experienced na. Wala ka pang ang experience. Kaka-graduate mo lang. Kakapasa mo lang ng exam. So, dito ngayon papasok yung concept na experience is the key. So, ano ba tong experience is the key? Pagdating sa aviation career. So, bago ko i-expand itong thought na ito, magkukwento muna ako. So, noong bagong graduate ako, 2011, graduate ako ng PAL, CS Air Transportation. July of the same year, nakapasok ako ng PAL. O, diba? Paano nangyari yun? Wala pa akong license nito ha. Fresh graduate ako. Wala pa akong license na dispatch license. Pero, nakapasok na ako ng PAL as flight dispatcher assistant. Anong meron ako? Bakit ako nakapasok nun? Backer? Hindi rin. Kasi kung may backer ako, bakit pa ako mag-e-exam? Bakit pa ako mag-e-exam ng napakahirap dun sa Makapagal? Sa office nila sa Makapagal, ang hirap nun ha. General exam siya. Halo-halo, may English, math, logic, sciences. Hindi naman talaga related sa aviation. Baga, general exam siya. May exam pa mismo dun sa dispatch about work. Tapos may interview pa. Kung may backer ako, wala na yung lahat. So, connection is definitely a factor. Dumaan din ako sa butas ng karayom. At ito pa pala, isa pang requirement nun para makapasok ka sa PAL. Dapat, yung BMI mo, talagang nasa within the limits. Sabihin niya body mass index. Talaga naman. Chabi-chabi ako nun. Doon ko naranasan, hindi kumain ng 2 linggo. Puro tubig-tubig lang, talaga naman. Para makapasok lang dun sa body mass index na yan. So 100, naging ako, parang 164 pounds. Grabe, no? Pero yun naman talaga yung healthy. Wala akong backer. Anong meron ako? Kung bakit ako natanggap dun sa PAL? Meron na akong experience. Ano yun? Paano ka nagkaroon ng experience? Kaka-graduate mo nga lang. Doon na pumasok yung experience ko as working student. Yes, working student ako through my college years. Nagsimula yan noong nasa Airlink pa ako. Papasok ako sa Airlink ng hapon, irregular na ako nun kasi. McDo service crew ako sa umaga. Either GY shift ako or morning shift.
Yan lang ang mga shiftings ko noon dahil sa hapon ang pasok ko. So after the McDo is nakaisang taon din ako noon. Naghanap ako syempre ng mas mataas-taas na income. That's why I decided to work in a call center. Naging call center agent ako sa Makati for 3 years sa isang company. Nagkaroon ako ng opportunity to be a working student. I call it opportunity as a working student dahil work experience is your best weapon. Kahit anong work experience pa yan, kahit na hindi yan related mismo dun sa posisyon na a-applyan mo. Let me give you an example. Okay, sige, ang in-applyan nating position ay dispatch nga. Mas matimbang kung isasagot mo dun sa tanong na how do you handle pressure. Mas matimbang sa recruiter or interviewer na ang isasagot mo dun ay related sa work experience kaysa dun sa isasagot mo sa kanya ay tungkol sa college experience mo. I don't know why, but yun talaga eh. Siguro kung may mga HR na makakanood nito, baka pwedeng tulungan tayo. Bakit ganun? Kasi ako rin mismo, kapag nag-i-interview ako, for me, mas lamang sa akin yung may mga work experience na. Kahit na ano yan, kahit na hindi naman related sa flight operations. Basta may work experience na, it's a plus for me. Siguro dahil kaka-relate ako sa kanya, dahil sa work experience niya na yun. Or isa rin sigurong reason is that he or she knows how the world works already. So he or she had the real taste of life outside the confines of a classroom. So when he or she answers the question, how do you handle pressure? Me as a recruiter, me as an interviewer, kapag nirelate niya yon dun sa dating work niya, kumbaga I can say na, okay, alam niya yung sinasabi niya. So yun, work experience is really the defining factor. Not so much dun sa degree. Well, for some companies, no, talagang hard requirement ang degree. Pero, isa lang yan. Hindi yan yung pinakamalaking requirement. Hindi rin bearing talaga yung grades. Cum laude, summa cum laude, magna cum laude ka man. Dating sa aviation, it's not, wala ring bearing yun. Isa pang reason na naisip ko, no, kung bakit mabigat ang my work experience is because recruiters will know you're not only theory smart, pagka hindi ka lang maalam in theory. You know how to apply all those knowledge na nakuha mo sa college through your work experience. Importante yun. Na hindi ka lang, alam mo yun, magaling mag-memorize ng mga sagot para maipasa mo yung written exam. So kahit may lisensya ka na, kahit maipasa mo na yung oral practical exam, mas may edge pa rin talaga yung meron work experience. Work for entry-level jobs. Yan ang harsh reality. Low-paying entry-level jobs. Yan talaga ang simula. Ganyan ang simula ng employment talaga. Then, after you accumulate experience, hindi ka muna magre-resign, syempre. Abang-abang ka na ngayon sa mga openings dun sa position na gusto. While you are still working on your current, that's really important. You have to survive the initial challenge after graduation, after getting your license. Sa economy ngayon, you have to have your own money. But I'm not saying na hindi ka na mag-a-apply agad sa position na gusto mo. Sige, bagong graduate ka, bagong license ka. Kung may opening, go! Apply! Subukan mo. Go to that interview. Never know your chances. What I'm giving you advice for is that you have to exhaust all your options. Hindi pwede yung ano ka na lang, relax ka na lang. Hindi. Kahit naman makuha mo na talaga yung position na gusto mo, hindi ka pa din magiging relax. Kailan ka magiging relax? Hindi ko alam. But for me, magiging relax na lang ako kung nakuha ko na yung lahat ng gusto ko. Kung kailan yun, hindi ko rin alam. Until now, at this point in my life, meron pa rin akong gustong gawin. So, hindi ako dapat maging relax. Porket maganda na yung position ko sa trabaho, I'm earning good money, hindi pa rin dapat maging relax. So, if me, 13, 14 years na sa career na ito, hindi pa relax, paano pa kaya na ikaw na nagsisimula pa na? Mahirap, pero posible. Yun naman ang maganda doon. May patutunguhan ang lahat ng mga efforts mo. Don't think of it as a dead end, no? Kapag hindi ka nakakuha agad ng trabaho, isang taon ka ng tenga, 2 beses ka nang nag-i-exam pero hindi ka pa rin makapasa. Lahat ng yan may reason. Marami ka pang pwedeng gawin. May options pa.
Hindi ka nga lang dapat maging maarte sa opportunity. So, ayun. Huwag pang hinaan ng loob. Kayang-kaya mo yan. Tuloy-tuloy lang. So, kung meron po kayong questions, suggestions, violent reactions, tatanggapin ko po lahat yan. Paki-comment na lang po sa video na ito. And I really appreciate you finishing this vlog. Malaking tulong po yun sa akin. Muli po, maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. Ako po si Nat Pelicano. Safe life. Kung nagustuhan niyo po itong content ko, please like and share this video to your family and friends. Follow and subscribe na rin po sa akin para sa mga future aviation related contents. Maraming salamat po. Safe flight!